Kambyo tayo sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ni Executive Secretary Lucas Bersemin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Bukod sa mga miyembro ng Council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies, kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit isang linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Onaiza May 4 habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. That is a legal responsibility that should be supported by the people. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Wala naman nagpapalala ng tensyon, wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghahanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe